Okay, sige po. Magandang umaga po sa bawat isa. Higit sa lahat sa ating dakilang Diyos. At saglit na tayo po ay magstayo upang tuloy po mag-alay sa Panginoon ng ating pong mga sarili sa magitan po ng panalangin. Muli po aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan niyo po aming Pastor Kristo. Kayo po natili sa iyong presensya. Tinigil po namin sa mga Espiritu ang iyong pong divine actioning power. Ano yung servant, Panginoon, na gagamitin niyo po sa iyo pong salita. Maging kalakasan sa aming pong buhay spiritual at maging pagkain po ng aming kaluluwa at espiritu ang iyo pong mga salita. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. At ang lahat ng ito sa inyo lamang pong pasalamat, paglahat at kirangalan sa pangalan niyo ang Pastor Kristo. Amen and amen. Okay? Nakapuno po ang bawat isa. Well, sa araw na to ay ating pong itutuloy ang ating pong pag-aaral tungkol po sa Ebanghelyo ng Panginoon kung saan ay ating pong pinag-aralan ang bahagi po ng huling panahon ng biyaya. At ito ay sa magitan po ng mga talinhaga na kung saan ang mga talinhagang ito ay nagbibigay ng turo sa atin at kalakasan. Gaya ng ating nabasa kanina sa aklat po ng Matthew, at ito po ay sa ibang kasulatan ay mayroon din, sa aklat ng Lucas ay mayroon din, sa chapter 19. Dito nabasa natin kanina na ang Panginoon ay inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang tao na lalakbay sa malayong dako. Ngunit bago ituloy ang paglalakbay na to, ay tinawag muna niya ang kanyang mga alipin. At ang kanyang mga alipin ito ay pinagkakatiwalaan niya ng maraming bagay. Kanya pinagkatiwala niya sa kanila ang mga puhunan. At ang pinag-usapan dito sa nabasa natin kanina ay talento. Subalit, dito sa aking pong hawak na bagong tipan na lumang versyon ng Tagalog Bible, ganito ang pagkasabi. Talatang 14. Sabi rito, ang paghari ng Diyos ay natutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya sila ng salapi bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Salapi ang pagkasabi. Binigyan niya ang isa ng 5,000. Doon po sa atin po nabasa kay talento. Ang talento ay equivalent to 30 shekels of silver. Yung pilak na pira-piraso ng malaki. Parang sa Chinese ay pilak na may korte. 30 pieces, 1 talent. Pagdating sa dinar, ito ay nagkakatumbas marahil ng mga 600. When it comes to dollar, nasa 800 plus. Sa piso, pagka salin dito ay bawat isang talent equivalent to 1,000 o piso. 5 talento kaya katumbas ng 5,000. Yung isa binigyan niya ng 5,000. At gayon man, ang isa ay binigyan ng 2,000 at ang isa ay binigyan ng 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at nangalakal. Ipinangalakal iyon. At nagtubo pa siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, hito po ang 5,000 na bigay nyo sa akin. Hito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon,
magaling, tapat, at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga. Pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at sinabi, Panginoon, hito po ang ibinigay ninyong 2,000 at ito pa po ang 2,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko kung kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinaniman at umaani sa hindi ninyo pinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinaniman at nagaani sa hindi ko pinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko at sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bigyan pa at ang ng masagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang aliping walang kabuluhan. Dooy magtatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Okay. So, ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin nito? Well, ang pinag-usapan dito sa talinhaga na sinabi ng Panginoon bilang kanyang istorya. Sabi ko nga, ang talinhaga sa Biblia ay isang makalupang istorya. Subalit meron po itong makalangit na kahulugan. Kung gayon, ano ang kahulugan ng talinhagang ito? Talento ang sabi sa ibang kasulatan. Maging sa King James, talent din ang ginamit. Subalit sa isang version ay halaga mismo ng pera. Kaya nang nabasa natin dito sa Tagalog Bible, ang halaga ng bawat talento ay katumbas ng 1,000 piso. Ano tawag doon, ang katuruan ng Panginoon sa likod nito? Well, una, pag-aralan natin yung kabutihan ng Lord. Sabi nga ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alipin. Yung kanyang mga alipin na inakala niyang tapat upang ang kanyang ari-arian ay kanilang ipamahala ng maayos. Katiwala. Well, may mga alipin na hindi katiwa-tiwala pero nagkatiwalaan ng amo. Kaya lamang yung inaakala ng amo na mga tapat na alipin, hindi pala katiwala, kundi katiwaldas. May mga ganyan pong mga pangyayari. Dito po sa Bible, mayroong isa rito, 1,000 na nga lang yung kanyang tinanggap, hindi pa niya pinagyaman at ninegosyo. Ang ginawa niya, pinaon niya sa lupa kasi natakot daw siya. Okay. Dahil yung kanyang alipin, yung kanyang Panginoon ay mahigpit. Mahigpit. Kaya natakot siya. Kaya binaon niya sa lupa yung pera upang pagbalik ng kanyang Panginoon ay buo pa rin niya maisulit. Subalit, negatibo ang kuminto ng kanyang Panginoon. Sa halip na siya ay gantimpalaan, pinarusahan pa siya. Ngayon, balik tayo roon sa tumanggap ng ibang mga talento, gaya ng 5 talento at 2 talento. Yung 2,000 at 5,000 na puhunan, anong ginawa nila? Pinangalakal nila. So ano po ang turo sa likod nito? Ganito po yun.
bilang mga manampalataya at mga miyembro ng Diyos sa kanyang kaharian, bawat sa atin ay may kanya-kanya pong halaga sa harapan ng Diyos at tayo ay ang kanyang mga katiwala. Bilang mga katiwala ng Diyos, dapat na pahalagan po natin ang mga pag-aari o ari-arian o property ng ating Diyos. Halimbawa sa church, sabihin natin material na bagay. Kaya halimbawa ng upuan ito. Alam niyo po ba na ang mga kasangkapan gaya ng mga instrumento natin, mga upuan yan, lahat na ginagamit natin sa gawain ng Lord. Bagamat ang iba diyan ay mga donation, subalit yan ay pag-aari pa rin ng ating Diyos sa kanyang iglesia. Ngayon, kung ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos yan, dapat pagyamanin mo yan, ingatan. Kaya minsan, bilang isang manggagawa ng Panginoon at isang lingkod ng Diyos, minsan nagiging tawag doon, naging seryoso ako pagdating sa mga property ng church. Ayaw ko na ito'y nasisira ng pabasta na lang. Ngayon, ito mga upuan, kaya ng upuan natin. Alam ko, may mga kapatiran na may mga gamit ng church sa kanilang mga tahanan na hiniram. Maano kayong mabanggit ko ngayon po? Dahil ito po ay isang material na bagay at pinansyal na pinag-uusapan. Pwede ba kapatid, ingatan mo kung ano mang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? May mga kasangkapan kasi ng church na pinabasta-basta lang. Ang katiwala, hindi naman sa akin yan, sa church yan. Ano ba pakiwari mo? Hindi ba ikaw natatakot sa iyong Diyos na iyong Panginoong pinaglilingkuran? Na ang mga property niyan ay Kanya. Ikaw ay pinagkatiwalaan niya. Kaya, minsan, nagiging konserbatibo ako pagdating sa mga property ng church. May mga kapatiran na minsan sumasama ang loob kung hindi pinapahiram. Noong mga unang-una, talagang hindi ako nagpapahiram. Pero itong bandang huli ay medyo nagbigay ako ng konsiderasyon kasi alam kong mga katiwala tayo ng Lord. Alam kong pag-iingatan mo ang mga gamit na yan. Kasi yan ay property ng Lord sa kanya iglesia. Ngayon, ako bilang lingkod ng Diyos, lalong higit, doble ang akin pong responsibilidad. Pag yan ay pinagkatiwalaan ng Lord sa akin, dapat ingatan ko yan. At kung halimbawang may iba na namamahal sa church, isusulit ko ng buo yan na wala akong dapat kukunin dyan. Bakit? Hindi akin yan. Katiwala ako ng Diyos yan, hindi ako katiwaldas. Okay? So, gaya halimbawa, mga instrumento natin, pira ng Lord yan. Dapat ingatan po natin. Pangalawa, pagdating po sa mga pinansyal na bagay, bagamat ang mga sweldo at mga income natin ay sarili natin yan. Pero dahilan sa ang Diyos, ang siyang may-ari ng lahat, gaya ng reklamo nun sa alipin sa atin nabasa kanina, na sabi, Panginoon, kayo po'y umaani sa hindi naman nyo inihasikan. At kayo ay gumagapas sa hindi naman nyo hinasik. Umaani kayo sa hindi naman nyo tinanim. Anong ibig sabihin ng alipin yun? Alam niya ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Ultimo yung ating mga trabaho, ultimo yung ating mga incomes, kung ano man ang source of income mo. Yan man ay business, yan man ay mga linear incomes dahil sa jobs mo o sa trabaho mo. Lahat ng yan ang Diyos pa rin, ang source ng lahat ng yan. Sa Kanya pa rin nagmula ang lahat ng yan. Mano bang ikaw, kapatid, na pinagkatiwalaan ng kayamanan ng Diyos at ng mga bagay na yan, ay pagyamanin mo naman. May mga tao kasi na bulagsak. Anong ibig sabihin ng bulagsak? Binigyan ng Diyos ng pagkakataon para kumita. Siguro mas tawag doon, yung mindset ng mga taong mga wealthy people, mga wealthy people, yung mga richest people. Minsan tama talaga sila. Talagang naisip ko tama. Bakit? Kasi yung mga taong mahirap, gaya natin, sabi nga, isang kahig, isang tuka. Ang income sa isang buwan, ginagastos, maghapon lang, walang savings. Walang savings. Kaya yung may mga trabaho, may trabaho at lahat,
kahit pamasahe, wala natira. Ano mangyayari? Mangungutang. Yung sweldo, bayad utang. Walang savings. Ang mga mayayaman at ang mga taong may mga pera na sapat, sabi nga, mas sila ang kuripot na tao. Bakit? Ayaw magbigay kahit sintimo. Kasi katuwiran nila, pinaghirapan nila yan at yan ay source ng kanilang income. Kaya sa halip na gastusin yan, magsisaving sila. At kahit pa yan ay malaking halaga, mag-i-invest sila doon sa mga namumuhunan na alam nilang tutubo ang kanilang pera. Yan yung mga taong ang mindset ay business at mga wealthy people. Yan. Ang mga mahirap, kahit na kumita ng malaki sa maghapon, oras lang bilangin yan, wala ng pera. Yung kinita niya sa sambuan, maghapon na niyang gasusin, kaya bukasan, wala ng pera. Bakit? Walang savings eh. Ano ang punto rito sa ating pag-aaral? Kapatid, ganito yan. Kung ikaw ay naghuhulos dili at nag-iisip sa araw na to, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos yung iyong trabaho. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yung iyong source of income. Mano ba naman, kahit mga tithes and offerings man lang ay magtapat ka sa Lord? Sabi ng iba, ay wala naman sa bagong tipan yung mga bagay na yan eh. Kapatid, di mo ba nalala, ikay katiwala ng Diyos? Ano bang pagkawari mo? Anong pakikiwari mo? Ano bang pag-iisip mo patungkol sa salitang katiwala? Ang nangyari kasi sa atin, katiwaldas, hindi katiwala. O kahit pa yung ganang sa Diyos, kinukuha mo pa. Kasi katiwaldas eh. Yung katiwala, hindi ganun. Nagyayaman yan. Okay? So dapat maisip po natin yan. Kahit na, sabihin mo, naghirapan din trabaho yan. Kahit pa yan, yung prinsipyo ganyan, ang Diyos pa rin ang nagbigay sa iyo ng utak. Ang Diyos pa rin nagbigay sa iyo ng lakas. Ang Diyos pa rin nagbigay sa iyo ng likas na skills na yan. Sa ibang salita, ang talent na to, sa pangalawang typology meaning, ay nagsasabi na ito ay skills. Dito muna tayo sa pera. Kasi pera ang pinag-usapan dito eh. Kasi yung pangalawa ay tumutukoy na yan sa mga skills. Pera pa din ang kalalabasan. Now, yung mga perang yan kapatid, ang tanong, ano ang ginagawa mo? Ano ang iyong utak pagdating sa pera? Ito ba ay kinita mo sa loob ng linggo tapos oras lang bilangin wala na? Bukas, panibagong kayod na naman, kahit savings ay wala kang ginagawa. Kapatid, mag-isip ka mabuti. Dapat pagyamanin natin kung ano ang meron tayo. Maano ba namang mag-save tayo? Yan, nauso yung dati, mga alkansiya. Ngayon, nauso na ngayon bangko. Kaya lamang, yung utak ibang tao, pagdating sa bangko, parang hindi rin sila nag-savings. Bakit kamo? Ang 1,000 piso mo, halos wala pang 1% ang tinutubo mo roon. Kaya maraming mga mayayaman, ayaw nilang magbigay ng pera sa bangko. Sino ang madalas nagbabangko? Yung mga taong ang pera ay i-stack lamang. Yung mayayaman, hindi sila mag-stack ng pera sa bangko. Saan nila i-stack yan? Sa investment. Kasi kikita sila. Yan. Yung mga taong kaya natin, mapangkaraniwan, hindi uso sa atin investment. Ang investment natin sa tindahan. Pag tanggap ng pera ngayon, takbo agad sa tindahan. Yung tindahan, nandun ang investment natin. Kaya medyo kumikita yung tindahan, tayo walang kita. Well, kapatid, sa malit sabi, maano kayang pag-aralan natin ang mag-savings? Huwag mong palagiin sa iyong utak ang pagiging bulagsak. Okay? So yan po yung lesson. Pagdating sa mga bagay na mga talent, pangalawang kahulugan ng talent ay skills. Magaya ang diksyonaryo ay sumasang-ayon na ang talent ay skills. Well, magpalagay natin skills. Alam niyo bang bawat isa sa mga mananampalataya, sa membro ng church, hindi lahat tayo ay isa ang ating mga skills. Ang problemang malaki, itong isang mananampalataya,
nag-aangkin ng skills ng iba na hindi naman para sa kanya. Kaya nangyayari, lagi siyang bigo, laging siyang balisa. Bakit wala raw sa kanya yung ganun? Kapatid, huwag mo kasing problemahin yung hindi mo skills. Kasi kanya yon. Ang intindihin mo ay yung skills mo at hindi ka dapat magsilos doon sa skills ng iba. Kasi bawat sa atin ay may kanya-kanyang mga talent o skills. Yan ang ipagbibigay natin ng sulit sa Lord. Ito pang problema ng mga Kristiyano. Ang skills niya ay magpul na nga lang sa Panginoon at dumalo. Tagabutas ng bangko, ibig sabihin ng ibang tagapagturo. Well, kapatid, pangit naman pakinggan. Kasi tagabutas ng bangko ba naman eh. Naluma na lang yung upuan sa kaupo mo hanggang mabutas, kabalik-balik mo sa upuan, wala naman nangyayari. Ang nangyari, Sunday goers, bilang mga membro ng kaharian ng Diyos at member ng church, mano ba kaya kapatid, yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos sa talent o skills, mano ba kayang pagyamanin mo yan? Ang matindi ka nito, eto na nga, tagal-dalo na nga lang, magpuri sa Panginoon, ha? Magbigay ng luwalhati sa Diyos, pagpalakpak ng kamay, lumundag kung kinakailangan, at makaisa sa panalangin. Nako, anong nangyari sa Kristiyano ito? Dadalo sa gawin ng Lord, lalo mga kabataan, sa halip magpuri sa Lord, ang mata na sa cellphone, nag-games habang may gawain ng Lord. Kapatid, mananagot ka ng mahal dyan sa Diyos, alam mo lang. Ha? Yung iba naman, ginagamit ng Diyos si pastor bilang kanyang katiwala sa gawain upang mag-assign ng mga tungkulin. Ano nangyari? Tumatanggi yung mga Kristiyano. Sabi, pastor, hindi ko kasi alam yan eh. Maaaring si kapatid na lang ito, sister na lang ito. Maaaring sa kanya na lang kaya ibigay. Kasi hindi ko kasi kabisado yung ganyan eh. Alam nyo kapatid kung bakit? Hindi kasi si pastor magsasalita na gagawin mo to kapatid kung hindi niya alam kung ano ang skills mo. Gaya ko, siyempre, bilang tumanda na rin sa gawain ng Lord, alam ko sa mga kapatiran na dumadalo kung ano-ano ang kanilang mga skills. Kaya, minsan, ginagamit ng Diyos ang pastor para i-assign sa kanilang mga tungkulin. Anong ginagawa nito mga kapatiran? Tumatanggi. Ayaw doon lang gawin. Kapatid, sabi nito natin binasa, kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng skills niya, tagapagturo man yan, kumakanta man yan, administration man yan, transport drivers ka man, about transportation, or whatever, giving, kaloob din kasi yan eh. Ang pagbibigay, bukod sa pagbibigay ng ating mga tithes and offerings bilang obligasyon natin, katiwala ng Diyos, meron talagang tao na ang gift niya ay giving. Kat walang-wala yan, ibibigay niya sa gawain ng Lord niya. Kasi that's the gift. Kung ikaw ay pinakatiwala ng ganyang klase ng mga talent, kapatid, huwag mong sayangin. Kasi pag hindi mo yan nisikaso, hanggat dinatnan ka ng Lord, eto pa, alam nyo, kung hindi mo asikasuhin yan, yung isang talento mo yan, yung isang skills mo na yan, pag hindi mo pinagyaman yan, sabi ng Diyos, kunin sa Kanya yan, ibigay doon sa mayroong 10. Pati na yung kanyang sariling mayroon siya, ay kukunin pa sa Kanya. Yan ang mangyayari doon. Kaya nga mga kapatid, minsan ang hihinaya ako sa mga Kristiyan. Kasi sila may mga talent sa Lord. Isa sa kanilang mga skills sa hinangaan ko, yung bang kaunting salita lang, nainggan niya agad yung kanyang kapwa. Bihira yan, ako walang ganyan eh. Sa akin, maaaring ang talent na bigyan ng Lord sa akin ay pagtuturo bilang kaloob. Pero kamo yung magkukwento ako, tapos ng kwento, nainggan niya agad yung tao, sasama agad sa akin. Wala akong ganun eh. May mga Kristiyanong ganyan sa loob ng church. Huwag mo sayangin yung kapatid. Ang nangyari kasi sa ganyang klase mga talent, ay ginagamit sa walang kapararakan. Alam nyo, saan dinadala yung mga tao na yung ganyan? Doon sa lakwatsahan. Doon sa computeran, sa mga kabataan. Doon sa mga leisures, doon sa mga kung ano mga bagay na walang pakinabang, kundi gulo ang mangyayari. Doon sa mga kasiyahan. Isang akit lang, sama agad. Kasi yun ang talent niya. Kapatid, kung ikay nakikinig sa araw na to, at mayroon kang ganyan talent, maano kayang gamitin mo yan sa gawain ng Lord?
Mano kaya mag-akay ka na makalwa sa gawain ng Lord? Kasi talent mo yan. Bagamat, ang ating pagiging sunbiner ay trabaho ng bawat mananampalataya. Walang isang pwera sa atin na tayo, bawat isa, ay mga sunbiner. Ano man ang trabaho mo, mayroon ka, trabaho natin yan, sunbiner. Pero mayroon talagang gift na kaunting salita lang sa tao, nainggan niya agad ang tao at sumasama sa kanya. Well, kapatid, sa umagang ito, huwag na natin patagalin. Kung ang talentong ito ay pera at ang talentong ito ay skills, ngayong umaga, kapatid, alin sa dalawa ang mayroon ka sa araw na to? Alin sa dalawa ang mayroon ka sa araw na to? Palay ko, halos tayo mayroon yan eh. Kita, may mga trabaho tayo, may kanya-kanya tayong mga obligasyon. Ano ba, kapatid, ang palagay mo sa kinikita mo? Meron bang pakinabang at porsyento ang Diyos dyan? Yan ba ay kinakalakal mo ng maayos para magkaroon ka ng savings at magsabi sa Lord na, Panginoon, ito po ang ibinigay niyo sa aking puhunan. Ito po ay lumalawak na. Magtapat ka sa Diyos sa magitan ng pag-tithe sinofferings. Kung skills naman ang meron ka, kapatid, sa iyong buhay, maano kayang pagyamanin mo yan? Huwag ka tanggi ng tanggi pag ikaw binigyan ng obligasyon. Kasi, skills yan. Paano mo ngayon ma-discover yung skills mo? Sa halip na i-discover mo, ay hindi yung ibang skills ang gusto mo mangyari. Sa bagay, may mga tao naman talaga marami skills. Kaya halimbawa, sa Luma Church, marunong na siya tumugtog, musikero na siya, galing pang kumanta, meron pa siya magandang trabaho, magaling pa siya magmaneho, magaling sa mga kuting-tingin kung ano-ano. May kanyang tao talagang daming skills. Ang tanong, yan ba ay pinakikinabangan sa gawain ng Diyos? Mayroong mga skills na gagaling kumanta. Naku po, pagdating sa labas, andun, nakaharap din sa video okay. Kanta rin sila, papuri kay Satanas. Parang sa Solomon Church, kakanta rin sila sa Lord. Kasi isang leader daw sila. Anak ng pastor yan ha? Anak ng pastor. Bakit yung nasabi? Ay, mga kasama ko mga pastor eh. Ang galing oh, tumutugtog. Kahit anong instrumento, kaya niyang gawin. Kasi talent niya yan eh. Ang problemang malaki, pagdating sa video okay, sa labas, dadalo ng birthdayhan, at naabutan niya na nagbibideo okay, kanta rin siya ng mga worldly songs. Sabi naman na ibang mga mababaw ang unawa tungkol sa mga kanta ng Diyos at kanta ng sanlibutan. Eh, pares lang ang kanta niyo, bang kaibahan yan? Kapatid, di mo naintindihan. Ang papuri sa Diyos ay para lang sa Diyos, para sa kanyang kalulatian at pagsamba sa Kanya. While ang mga awiting secular ay papuri kay Satanas at ang mga mensahe niya ay puro makalaman. Para ang damdamin at ang laman ng tao, lalaki at babae, ay mag-arouse. Yan yan. Pita na naman, kambugan ng buhay, at pita ng mata. Pride of life. Yan yan. Well, kapatid, anuman ang talent mo sa magang ito, kapatid. Sabi ko kanina, kung ikaw ay may pera, ikaw ay may source of income, pagyamanin mo yung kapatid, huwag kang bulagsak. Kung ikaw ay may skills, kapatid, nawa, mapakinabangan ng Diyos yan. Ikaw ay pakipakinabang sa karan ng Diyos. Alam nyo, ang komento ng Lord, ganito. Yung tumanggap ng 5,000, pinagyaman pa niya. Pagdating ng Lord, gumana pa ng another 5,000. Kaya sabi niya, Panginoon, ito po, 5,000 na puhunan, ang kita ko po, 5,000. Ito po, sinusulti sa inyo. Ano sabi ng Lord? Yamang ikaw ay tapat na alipin at mabuting alipin. Narito, ikaw ay pamamahalain ko ng maraming bagay. Pagdating sa Lucas, pag nabasa natin yun on chapter 19, yung tumanggap ng 5,000 at tumubo pa ng 5,000, ang sabi ng Lord sa kanya, pili ka alipin. Dahil nagtapat ka sa kaunting bagay, narito, pamamahalain kita ng 10 bayan. Wow! 10 bayan. Yun namang mayroong 5,000 ay 2,000 at tumubo pa ng another 2,000, sabi ng Lord, ikaw
ay pamamalain ko ng mga bayan. Ang kawawa, itong taong tumanggap ng isang talento, walang pakinabang. Ano ang komento ng Lord sa kanya? Sabi, ikaw na masamang alipin tamad. Negatibo ang pag-iisip mo tungkol sa iyong Panginoon. Gapusin yan. Kunin yung talentong sa kanya at ibigay doon sa may 10. Pati yung kanyang sarili, tanggalin, alisin din at ibigay doon sa mayroon. Bakit? Para makinabang at tumubo pa ang Lord. Samantalang siya sa kanyang sarili, itapon sa labas sa impyerno para manangis siya roon at magngangalit ang kanyang ngipin sa apoy. Kapatid, sa umagang ito, alin ang pipiliin mo? Makinabang ang Diyos sa talento mo o pupunta ka sa impyerno dahil hindi mo pinagyayaman yan talento ng Diyos na binigay sa iyo? Kapatid, mag-isip ka ngayong umaga. Hamon ito sa bawat sa atin. Ang pinagsasabihan dito ng Diyos, hindi yung mga non-Christians. Ang pinapatungkulan niya rito sa kanyang salita, ultimo, yung kanyang mga alipin, yung membro sa kanyang kaharian. Tayo ay nasa gawain ng Lord. Bawat sa atin ay membro sa kaharian ng Diyos. Walang itsapwera sa atin. Ngayon, kapatid, ano ang iyong attitude? Ano ang iyong konsepto tungkol sa bagay na yan? Dalawa. Source of income and your skills. Ano ang pakiwari mo sa iyong sarili? Napakinabangan ba kayo ng Diyos yan? Ikaw nakakalam niya, kapatid. Huwag mong hintayin na datnan ka ng Diyos sa pagdating ng Panginoong Kristo upang maningil siya. Alalahanin mo, ang binigyan ng Diyos ng talentong ito, nagbigay sulit sa Lord. We are very accountable to God. As every one of us. Wala pong exception. Kahit ako, at sino man sa atin. Mula po sa pastor hanggang kalititang membro na iglesia, wala pong exception diyan. Wala pong itsapwera. Lahat tayo magbibigay sulit sa Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, ikaw ang magpapasya ngayon. Pwede mong sabihin na, okay lang. Bahala na. Maghintay ka, kapatid. Tatanggap pa ng gantimpalo sa Lord. Kung ikaw naman ay desidido na pagyamanin habang hindi pa dumarating, iyakin ko sa iyo, pamamahalain ka ng Diyos ng maraming mga pagpapala sa buhay mo. Bakit? Kasi katiwa-tiwala ka eh. Hindi ka katiwaldas. Ang pagpapasya sa iyo, kapatid, ay nasa sa iyo ngayon. Ngayong umaga. Tayong natin magsitayo tayo mananalangin. Hallelujah. Glory be to God. O Diyos, mahabagit makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyo sa araw na to. Sa mga bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Maging man po ay sa larangan ng panalapi. Maging man po ay sa larangan ng aming kakayanan. Bawat sa amin ay may kanya-kanya mga kakayanan. Dapat makita namin ang iyong sarili na pagyamanin anumang kakayanan mayroon kami para makinabang ang iyo pong gawain ang kayo sa aming sarili. Dahil kami ay pag-aari ninyo. Kami ang iyong mga alipin. Banal Espiritu, banayad mo kayo mangusap sa puso ng aking mga kapatid na nanonood, maging sa live streaming, maging dito man sa kongregasyon ito. Alam ko kayo ay malapit ang dumating. At hindi kami makakatakas sa pagdating nyo, magbibigay sulit kami sa inyong harapan. Kung ano aming ginawa dito po sa lupa habang kami nabubuhay. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sapagkat ang Banal Espiritu ay tunay na nangungusap sa aming mga puso sa umaga nito. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa inyo po ang kapasalamat na rangalan. Sa iyo po ang paghahari, sa iyo po ang pasalamat ng pakailanman, sa pangalan niyo po ang Panginoong Kristo. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.